So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan, James Yap, galing kay Alan Kay yan, na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Dapat di na pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na booking ka na. Kaya yun po, at maraming salamat Alan Kay, at sige, banatan mo at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat at abangan ang susunod na kabanata. Eto na nga po, dun po sa video na lumalabas ngayon mula sa vlog ni Anjo Iliana, biniktima na rin niya, bukod kay Jose Manalo, si Alan Kay. At ang ikinukwento po niya, yung tungkol daw sa rubber shoes na iniregalo niya kay James Yap nung hindi pa sikat na PBA player, si James Yap. At ang sabi niya, dapat yan, di mo na ipinagmamayabang. Dapat di mo na ikinukwento yan. Anjo, ano ba yung ginagawa mo ngayon? Di ba puro ganyan din ang ginagawa mo? Kaya Senate President Tito Soto, kay Senator Raffy Tulfo, kay Jose Manalo, kay May Mendoza, at sa marami pang iba. Hindi ba ikaw ang gumagawa ng ganyan? Ba't ka magagalit kay Alan Kay? Di ba? Oo nga na, minsan napapaisip kapag pinanonood mo siya, bakit siya nagkikwento? Kung ayaw niya naman siyang balikan. Alam mo, di ba, kung ayaw mong ikaw balikan sa mga kwento mo, di wag ka magkwento para hindi mo sila iniimbitahan na magsabi ng kung ano-ano sa'yo. Yung mga taong sa'yo. Yes. At Romel, pag hindi maganda ang ginagawa, alam mo naman palakpakan pa siya at balikan ng magagandang salita. Hindi tama yon. Itong kwento po na ito, kung gusto ni Anjo Iliana, ng kwento tungkol sa mga ganito, nako, hindi po ito kakaiba. Marami pong basketball players nung sila'y naglalaro pa lamang sa kanilang mga kolehiyo. Marami ng kwento ng ganyan. Regalo ng rubber shoes, regalo ng backpack, regalo ng shorts, ng ano. Natural lamang po yan. Hindi na po bago ito. Ang dami po talaga mga beke na namamalengke na walang basket. Ayun na. Games. Totoo yan. Namamalengke na walang basket. Oo, talaga gusto nila yung mga brusko, yung mga pawisan, yung mga malalakas ng katawan, gustong-gusto nila. Kaya hindi na bago ito. At ako, ilang beses kong tinanong si Alan Kay tungkol dito, ano isasagot sa akin? Tawa lang ng tawa. Tawa lang siya ng tawa. Walang denial, walang pagtanggap, tatawa lang siya ng tatawa. Tapos sasabihin mo, ipinagyayabang, ipinagmamalaki ni Alan Kay. At saka kasi yung mga ganitong mga bagay-bagay, hindi dapat, may kiss and tell, hindi maganda yon para sa mga mga taong nagtiwala sa'yo. Tapos, alam mo yon, mahirap itong ganito. Anjo naman, wag ka naman magkwento tungkol sa Becky at saka sa lalaki. Not us, Anjo. Huwag. Sana kung ikaw ay sakdalinis na hindi magkukwento ng ganyan, may karapatan ka, pero huwag. Yun lang. Dahil kapag ang mga taong ito nagkwento tungkol sa'yo, baka magbaralalamunan mo. Diba? Yun. Okay. Sabi ni Juris Dr. Channel, hala, ano ito? Para na siyang asong ulol na tinatahulan ng lahat ng dumadaan. Hoy, Anjo, Iliana, kapi-kapi ka din ha. Nakakaloka ka na talaga.
Sabi ni Juris, totoo naman, lahat na lang kinakahulan na, di ba? Tapos, eto pa, sabi naman ni Ching Bautista Silverio, na just wondering, what will Anju gain from aligning people? I'm sure, malaki ang ibinayad sa kanya para gawin ang manira ng taong nananahimik. Halatang kulang siya sa pansin. Yun na nga anak kulang na sa pansin, pinahahanap pa ng mga kababayan natin yung konsensya niya. Di ba? Oo. Ano ka? Tapos sabi ni Miss Nags ng Belgium, ay nako Anjo, he who fabricates tales about his friends ends up revealing the truth, not about them, but about the emptiness of his own character. Totoo ito, napakatotoo nito Miss Nags. Ikaw, lantad ka ng lantad ng kung ano-ano tungkol sa kapwa mo. Kitang-kita dito kung gaano ka kalungkot. Napakalungkot mo, Anjo Iliana. Di ba? Nakakaloka ka. Naku, Anjo, ang dami mo nang dinadamay. Papansin ka na talaga, palibasa. Laosan dip ka na. Sabi ni Tita Nene Olanday. Nagayot na tuloy si Tita Nene. Oo. Ako na po ang natatakot para kay Anjo Nay. Parang may something na siya. Kasi po hindi nagawain ng matinong tao ang mga pinagsasasabi niya. Sabi naman ni Marichu, Formation Espiritu. At ang sabi naman uli ni Ching Bautista Silverio, kung magregalo man si Alan Kay, so what? Pera naman niya ang ginagastos at hindi nakaw. Napaka-petty ni Anjo. Nakakadiri siya. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Ayan na. Parang nakikita ko ito. Ng babae nito di ba? Tapos gaganon siya. Nakakadiri siya. Di ba? Parang ganon. Ano ba yan? At saka rin napakahirap ng ginagawa niya. Iniisa-isa niya lahat ng mga naging kasama niya. Alalahanin niya na maraming mga fans at nagmamahal dyan. Kapag nagsama-sama silang lahat, ang dami-dami niyang kalaban. Totoo yan. Diba? Diba? Baril siya ng baril. Diba? Canons ang ginagawa niya Wala na hindi na niya alam kung kanino tatama. Baril lang siya ng baril. Diba? Tapos si Ken Siap, konsehal ng San Juan ngayon, walang kibuyong tao. Walang kibuyong tao, dinamay-damay mo pa, di ba? At saka Anjo, ikaw nagbabasketball ka rin. Alam mo, na sa mundo ng basketball, hindi na bago ang mga ganitong kwento. Hindi na bago, walang nakalulusot sa ganyan. Walang nakalulusot, lahat napapabalitang may mga ganyan-ganyan. Totoo. Diba? Nakwento sa iyo ni Alan kasi akala niya kaibigan ka, pinagkatiwalaan ka. Yun lang, may lahing ahas pala. Wala kang kwentang kaibigan. Ang sama-sama ng image mo ngayon. Sobra-sobra. Mula ito kay Please Don't Mention My Name. Wow, napakaganda naman ang pangalan niyan. Please don't mention my name. Okay. Ito sabi ni Wating-Wating, Nanay, Yahoo, nakalabas na ang Bagyong Uwan. Kaso nakalimutan niyang kaladkarin si Anjo Iliana. Palabas ng Pilipinas. Miserableng human being. Kaya raw babalik kakaladkarin si Anjo palabas ng Pilipinas. Sabi ni Wating-Wating, Ate B! Di ba naman? Nakakaloka. At saka na, di ba, may banta pa si Anjo na, wag niyo akong kakantiin. Wag niyo akong sisiraan dahil magsasalita din ako. Oo, di ba, mga ganyan. Kay Master Henyo, Joey De Leon, dahil gumatawa-tawa daw nung palitan yung lyrics. Di ba? Nung ng sex bomb. Sabi niya, wag niyo lang akong sisiraan dahil alam niyo na. Alam niyo na this. May pagbabanta. Ano ginagawa mong yan? Hanapin mo talaga ang konsensya mo, Anjo Iliana. Sa totoo lang. Ayan. O nga, ano na ba problema ni Anjo? Parang may sayad. Sabi ni Neneng Putot Kensoli. Sino ba hindi mag-iisip ng ganyan? Ng mga pinaggagawa ni Anjo. O eto na. Ano ang sigaw ng netizens, Romel? Naku, Anjo, hindi ka lang kulang sa pansin. Hanapin mo ang konsensya mo. Napapaligiran ka na nila. La. Kaya hanapin mo. Ano mo. Yan talaga ang reaksyon ng mga taong nakakapanood sa kanya gabi-gabi. Ano ang nangyari? Bakit naging ganito si Anjo Iliana? May pinag-uugatan yan, Romel. May pinag-uugatan yan. Eto, mamili tayo ng mga opsyon kung bakit. Una,
nagtangka siya ilang beses na bumalik sa Itbulaga. Hindi na siya pinapasok. Natural, pag sarado na pinto, kakatok ng kakatok yan, di ba? Pangalawa, maaaring may tao sa likod dahil nagpapapansin yan. Dahil iyan nagsabi nga siyang DDS na raw siya. Oo. At raw siyang senador sa darating na 2028. Kasi yun daw ang pagtutulak sa kanya ng mga followers niya. Pag tinitingnan ko naman yung mga komento kahit saan, wala naman siyang followers na puro negatibo sinasabi. Wala naman positibo. O sino sinasabi niyang followers na siya raw ang itinalaga bilang boses ng bayan. Basta alam ko sa atin may nakikinig ngayon at nanonood. Si Eric, Nicolas at saka si Ethel. O, Ay, diba? naku, ang anak-anak kong napakabait. Naku, Eric Nicolas. Baka mamaya, ikwento-kwento ka rin itong si Anjo Iliana. Pero hindi naman sila magkakilala no? Hindi sila Ethel, nagsama. mag-iingat ka. Nako, wag na huwag mong pipitikin. Si Eric Nicolas, tandaan mo to, huwag na huwag. Maraming aaklas. Sa totoo lang. Napakabuti ng puso niyan, di ba? Tapos sabi ni Juris, Dr. Channel, eto pa, may isa pa siya. Siya lang din naman ang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Wala bang kamag-anak na pwedeng magpayo sa kuning-kuning na yan? Parang may sayad na yata talaga Nalipasan siguro siya ng gutom o natuyuan ng pawis. Kaya pasmado ang bibig. Pasmado raw ang bibig ni Anjo kasi natuyuan ng pawis. O kaya nagutom. Ano ba yan? Nalipasan. Sabi ni John, nakakahiya maging lalaki pagka si Anjo ang sinabi mong lalaki rin na tulad ko. Walang ganyang lalaki. Madaldal, sawsawero, mapanira, nang mamalay ng ibang tao. Hindi naman siya inaano. Oo nga, nakakahiya para sa isang lalaki. Siya na talaga ngayon ang pinaka-chismosong artista, Wala na-enjoy niya. Minsan, nagsalita siya ng ganyan, talagang naramdaman niya, pinag-usapan ako. Ay meron akong pagkakakitaan. Oo, nag-views. Ang akin, huwag kang pakaasa. Ilang linggo na lang ang taning namin sa'yo. Wala nang maniniwala sa'yo. Kahit umiyak ka pa ng bato, kahit sumuko ka pa ng ginto, wala nang maniniwala sa'yo. Sobra, nakakaloka. Naku, ano ba yan? Eto pa, please don't mention my name. Itong si Anjo Iliana, kung ang mga kapamilya nga niya, kaaway niya, ibang tao pa kaya? Oo nga, wala siyang magandang relasyon sa kanya mga kapatid. Di ba't nag-away sila ni Jo Marie dahil sa pera? Di ba? Sa pera yun yung pinag-awayan. Meron nga akong sinabihan ng actress Sabi ko, hoy, ano masasabi mo? Di ba, in a way, connected ka sa kanila? Di ba? Sabi ko, ay, naku. Sorry, nanay, hindi na. Wala naku, nagtitext na naman sa'yo si Wating-Wating. At si Tito Manny. Si Tita Lorset, at si Tita Ace ng Pet Market. Sino ba yung actress na yan? Na nagsabing, wala na akong connection sa kanila. Wala na. Dati kasi meron Di ba? Pero ngayon, walay na. Ay, hindi malayo. Nabirahin niya yung female personality na ito. Hindi malayo yon. Oo, hindi malayo. Kaya tuloy na nag-aabang tuloy yung mga tao nanood. Naku, sino naman kaya ang pag-uusapan niya ngayong araw? Alam mo, ganun ngayon. Sino naman kaya ang aanuhin niya ngayon? Aatakihin niya? Nakakaloka yung ganun. Yung inaabangan ka dahil magsasalita ka ng against sa ibang tao. Nakakaloka yun. Gasgas na yung vlog niya Puro na lang, Christopher Min, matapang ka ba? I-guest mo ko sa show mo para ako ay ma-box reveal. Neck mo. Diba? Box reveal ka dyan, pati kami gagamitin mo pa. Hindi na, saksak mo na lang sa baga mo yan. Wala nang alakang aasahan sa amin. Nakakaloka to si Anjo Iliana. Grabe. Alam mo, dati-dati, maganda naman ang pakisama niyan kahit sa press. Actually, diba? Ba't nagkaganito siya? Oo. Nagkaganito. Diba? At saka wala sa personalidad niya yung magganyan kasi, alam mo yun, kasi makikita mo siya happy. Diba? Happy. Laging nakanite, palabiro. Tapos yung ito, bigla na lang. Ay, ito pa, may nakalimutan ka pa. Pero siyang ipinost na di umano ay sinabi ni Ruby Rodriguez.
Ay, Di ba? Alam niyo po, matagal na po yun, yung post na yon. Ano ang sagot ni Ruby na tahimik ng naninirahan sa Amerika ngayon? This is a big, big fake news. Huwag niyo kong idamay. I am quietly living now. Totoo naman eh. Bakit naghahanap ka ng kakampi? Wala ka kasing kakampi. Kasi yung lahat naman tinatanggap na mga komento, nega-nega, di ba? at saka mahirap yun na yung nagbabanggit ka ng mga pangalan na, alam mo yun, ipinadadaan mo yung mga pangalan kasi gumagamit ng tao para sa kampihan. O, kita mo, Ruby Rodriguez, ganito, ganyan, ganyan. Matagal na pong post ni Ruby yun, di ba? Nay, okay. Walang anuman, anak. Okay lang yan. Uy, teka muna. Si Trish Roque is back. Nasa Trish Roque. Sa pagsalita. Aba, pinababati niya ang kanyang dakilang ina. Lagi raw nakatutok sa inyo ni Romel. Si Mami Rose Concepcion. Mami, maraming salamat po sa inyong pag-60 per minute. Sobrang salamat po. Ayan. Naku, ano kaya sinasabi dito sa isang telepono? Huwag pakibanggit ang pangalan ko. Sayang kapag katabi ko ang pangalan ni Anjo Iliana. Ganito na lang ang pakisabi. Magtigil ka. Daig mo pa bakla sa pagsasalita mo. Ayun. Alam mo, mga beke nga, may preno pa ang bibig eh. Di ba? Pero ito, wali. Pati ba naman nananahimik ng mga tao? Ginaganyan mo? Ay nako, ayaw yan ng mga pintor na Pilipino. Nagagalit si Florendo, si John Morondos, si Nick Masangkay at si Louie Tolentino. Nabubuisit sila dahil mga lalaki nga naman sila. Pero bakit sa lahi nila may ganito? Oh, kakaloka. Ikaw ba natutuwa ka na ganyan si Anjo, Romel? Naku, hindi nga. Nagulat nga ako kasi ibang-ibang nung pagkakilala ko sa kanya, hindi ganyan. Kaya kulang lang maging, tayo nga blind item lang eh. Alam mo, kinabog niya talaga tayo ng bonggang-bongga. Tayo ng blind item lang. At saka, bago tayo mag-break, Anjo, huwag na huwag kang tututok sa kwento ng lalaki at ng Becky. Yan ang pakaiwasan mo. Huwag na huwag na huwag. Yun lang ang paalala namin sa'yo. Huwag. Madudupilas ka dyan. Madadapa ka dyan. Talong-talo ka dyan. Okay, sa lahat